Kapag mas pinapansin mo si Peppa Pig, mapapansin mong maraming bagay na hindi tugma. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga hindi nantutugma sa Peppa Pig. Simulan natin sa tanong ng maraming tagahanga. Nag-iba ang boses ng tagapagsalaysay sa bagong season? Ngayon ay espesyal na araw. Noong una, parang maliit lang ito. Pero isipin mo, sa Peppa Pig, ang mga nagbago lang na boses noon ay sa mga batang karakter. Hindi pwedeng gawing boses ng 4 na taong gulang ang teenager habang buhay. Kaya may saysay na palitan ng mga batang voice actor. Pero ang tagapagsalaysay naman ay adulto. Walang dahilan para palitan ng adultong voice actor. Kaya bakit ginawa ito? Para sa ilang tagahanga, kahina-hinala ang timing. Nang magbago ang boses ng tagapagsalaysay, nagsimula ng gumawa ng mga kakaibang teorya ang mga tagahanga tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan. Isang sikat na teorya ay na ang tagapagsalaysay ay si tatay ni Suzy Sheep na nawawala. Isang makapangyarihang nilalang na nakakaalam at nagmamasid sa lahat pero di nakikita. May naniniwala ring ang tagapagsalaysay ang totoong utak sa mundo ni Peppa at siya ang kumukontrol sa lahat. Baka sinadya ng mga gumawa ng palabas na palitan ang boses ng tagapagsalaysay para malito ang fans at tumigil sila sa pagtatanong. Kung hindi nila binago ang boses, baka may nakadiskubre. Kaya sino ba talaga ang tagapagsalaysay? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam. Kahina-hinala talaga na pinalitan nila ang boses nang walang paliwanag. Ano bang nangyayari kay Mrs. Cow? Suriin natin. Sa isang bahagi ng palabas, nagpakasal si Mrs. Cow kay Mr. Bull na sa unay mukhang simple pero dito na nag-iba ang lahat. Sa nakaraang episode, nakita si Mrs. Cow na kasama si Mr. Bear sa Ferris wheel. Sila lang dalawa. Kaya malinaw ang tanong. Ano nga bang nangyayari? Nakipag-date ba siya kay Mr. Bear bago kay Mr. Bull? Nandun din si Carol Cow, misteryosong background character na pinaniniwala ang anak ni Mrs. Cow. Madalas siyang makita noon kasama si Ginang Baka. Pero nitong huli, biglang nawala si Carol. Walang paliwanag o nabanggit. Kaya heto ang buong larawan. May misteryosong nakaraan si Mrs. Cow kay Mr. Bear, nagpakasal kay Mr. Bull at nawala ng walang bakas ang pinaniniwala ang anak niya. Bilang background na karakter, marami pa ring tanong na walang sagot tungkol kay Mrs. Cow. Ngayon, mapapansin mong laging nagbabago ang loob ng bahay ng pamilya Baboy. Hindi lang dahil sa malaking renovation sa pagitan ng mga season. Ang tinutukoy natin ay isang partikular na pinto, ang pinto sa tabi ng hagdanan. Sa ilang mga episode, ang pinto na yon ay papunta sa basement. Sa ibang mga episode naman, nagbubukas ito papunta sa isang storage room. Sa ilang episode, parang biglang nawala ang pinto, na parang hindi ito umiral. Ano nga ba ang nasa likod nun? Basement, storage room, o wala talaga? Walang consistent na sagot ang palabas. Sa mahigit 20 taon nating panonood, inaasahan mong alam na natin ang ayos ng bahay nila. Pero hindi pa rin. Mas lalo lang nakakalito kapag pinapansin mo ito. Napansin mo bang hindi natin alam ang mga pangalan ng karamihan sa adult na karakter sa Peppa Pig? Pag-isipan mo, halos lahat ng matatanda sa palabas ay tinatawag na mommy, daddy, lolo at lola. Ngayon, may ilang natuklasang pangalan. Tulad ng totoong pangalan ni Madame Gazelle na Gigi. Gigi. Si Grumpy Rabbit ay si Reggie. Pero may malaking Reggie Rabbit? Ako yun! Si Daddy Pig ay tila si Snufflekins. Yakapatalik Snufflekins. At si Aunt Dottie rin. Pero bakit nakatagong iba? Malikaing decision ba ito? O may tinatago ang palabas? Narito ang isang tanong na parang simple lang pero mas nakakalito habang iniisip mo. Bakit hindi tumatanda si Peppa? May 6 na Christmas episodes ng palabas at ilang birthday celebrations. Base sa mga nangyari, 6 na taon na dapat ang lumipas mula unang season. Pero 4 na taong gulang pa rin si Peppa. 4 na taon lang siya mula simula. Pero dito nagsimula maging interesante. Matapos ipanganak si Baby Evie, ipinakita sa ilang episodes ang buong pagbubuntis ni Mommy Pig. Kaya 9 na buwan ang lumipas sa palabas. At bukod pa dyan, nagsisimula na tayo makakita ng maliliit na palatandaan na baka gumagalaw na talaga ang oras. Si George ay nagsasalita na ng buong mga pangungusap na yon. Sorbetes! Kapansin-pansin na mas mature na si Peppa kaysa nung mga naunang season. Mga palatandaan ito ng tunay na paglago. Pero pagkatapos, may isang bagay na lubos na sumasalungat sa lahat ng iyon. Si Baby Alexander na naunang ipinanganak kay Abby ay parang kasing edad lang niya. Kung gumandar ang panahon,
Dapat mas matanda siya. Pero hindi ganoon. Gumagalaw ba talaga ang oras sa mundo ni Peppa? Magkasalungat ang senyales ng palabas, kaya hindi namin alam kung ano ang paniniwalaan. Kilala si Mr. Fox bilang magnanakaw. Sinubukan niyang nakawin ang mga manok ni Grandpa Pig. Kumuha ng gamit sa fundraising ng mga bata at nagbenta ng sirang laruan na may patay na baterya. Maraming ebidensya, pero wala pa ring aksyon. Hindi rin siya inaresto ng pulis o hinarap ng ibang karakter. Patuloy lang siya naglalakad sa paligid ng Peppa Town na may malaking ngiti. Nagnanahaw sa lahat at palaging nakakalusot. Kaya ang tanong, bakit? Paano niya nagagawang walang ebidensya? Nakakalimutan ba ng tao ang ginawa niya? O sadyang magalang lang lahat sa Peppa Town kaya walang nagsasabi? Sa totoo lang, hindi natin alam. Narito ang isang misteryo tungkol kay Aunt Dottie na karamihan sa mga tao ay hindi napapansin. Alam natin na siya ang kapatid ni Mommy Pig. Pero bagong ikawalong season, hindi siya kailanman nabanggit. Ni minsan. Walang litrato ni Tija Dottie sa bahay na kinalakihan niya. Hindi rin nabanggit ng mga lolo't lola ni Peppa na dalawang anak nilang babae. Heto pa ang pinakakakaibang bahagi. Nabisita na ng pamilya Pig ang Estados Unidos na doon nakatira si Tia Dottie. At hindi nila siya binisita kahit minsan. Biglang dumating si Tia Dottie sa Thanksgiving nang walang abiso. Hindi sinabi sa kapatid o magulang niya. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Bakit kaya matagal na siyang itinatago ng pamilya? At bakit parang wala talagang malapit kay Tia Dottie? Ngayon, heto mo papabago ng tingin mo sa mundo ni Peppa. Napansin mo bang nakarating na si Peppa sa New York, Texas, Italia, Pransya at Australia? Sa lahat ng lugar na yon, tanging pamilya lang niya ang baboy na karakter. Isipin mo, ibang hayop sa palabas, may mga hindi kaanak na karakter, pero baboy, wala. Mukha ang pamilya lang ni Peppa ang mga natitirang baboy. Kaya nabuo ang isang nakakakilabot na teora. May ilang tagahanga na naniniwalang nangangganib ang mga baboy sa mundo ni Peppa. Kaya lagi may nagbabantay sa kanya. Pinoprotektahan ang mga baboy para hindi sila mawala. Medyo matindi pero may punto rin. Ngayon, talakayin natin ang Statue of Liberty. Sa mundo natin, ang Statue of Liberty ay figura ng tao. Pero sa mundo ni Peppa, na mga hayop ang nanginhibabaw, bakit may estatwa ng tao? Pinakapopular na teorya. Dating namuno ang tao sa mundo, ngunit naubos sila kalaunan. Nag-evolve ang mga hayop at namuno. Iniwan ang Statue of Liberty bilang alaala ng dating mundo. Kung tama ang teorya, ang Peppa Pig ay palabas tungkol sa hinaharap na wala na ang tao, hindi lang tungkol sa nakakatawang pamilyang baboy. Isa ito sa pinaka-nakakabagabag na ideyang hindi sinasadyang ipinahiwatig ng palabas. Ngayon, balikan natin ang bahay ng pamilya ng baboy. Alam nating lahat na ang pangunahing pasukan ng bahay ng pamilya ng baboy ay nasa kaliwa. At daan-daang beses na natin itong nakita sa bawat season. Pero sa episode na babysitting, may nangyaring kakaiba. Bumalik sina Mommy and Daddy Pig mula sa kanilang date at pumasok sila sa isang pintuan sa likod ng telebisyon. Isang pintuang dati namang wala roon. Sa daan-daang episode sa mismong sala, walang kahit ano sa likod ng TV na yon. Walang pintuan, butas o iba pa. Pader lang. At bigla-bigla na lang, may lumitaw na pintuang gumagana ng maayos. At dalawang baboy na nasa hustong gul, ang basta na lang naglakad doon na parang normal lang ito. Hindi ito ipinaliwanag ng palabas. Walang nag-react at hindi na lumitaw ang pintuan pagkatapos ng episode. Saan ito galing? At saan ito napunta? Ilan dito sa malalaking tanong na hindi nasagot sa Peppa Pig. Sa mahigit 20 taon ng palabas, wala pa ring sagot. Baka hindi na talaga masasagot. Ipakalamin niyo sa amin sa mga komento kung aling tanong ang pinaka nakakabahala para sa inyo.